Handa ka na bang humarap sa Great White Throne Judgment? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotion Seminary Edition. Gusto po muna batiin si Ruben Suelo. Salamat sa iyong more than 500 comments dito sa ating channel. And shout out po kay Mr. and Mrs. Romy and Rowena Villones. So salamat po sa inyong suporta dito sa ating channel. And hello po kay Diana Samonte. Happy birthday po kay Diana. Na yung topic po natin ngayon ay patungkol po sa Great White Throne Judgment. Lahat po tayo ay haharap sa paghuhukom ng ating Diyos. So ano ba yung Great White Throne Judgment? The Great White Throne Judgment refers to the final judgment described in Revelation chapter 20, verse 11 through 15. At this judgment, all the dead will be raised and judged according to their deeds. Those whose names are not found in the book of life will be cast into the lake of fire. This sobering truth reminds us of God's perfect justice and the urgent need for salvation in Christ. Sabi po rito sa Revelation chapter 20, verse 11 through 12. Then I saw a great white throne, and him who was seated on it. From his presence, earth and sky fled away, and no place was found for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Then another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged by what was written in the books, according to what they had done. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak. At binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Ito po yung una nating teaching ngayong araw. Number 1 po, the Great White Throne is the final judgment. Remember, ito po ay Revelation chapter 20. Meron na lang 21 and 22. Wala na kasunod yung Bible. Ito na po yung huling judgment. At bakit po white throne, great white throne judgment? Now, naniniwala po ako kaya to great white throne ay ito po ay yung puti kasi sumisimbolo ng purity eh. Ibig sabihin perfect judgment. Ibig sabihin walang corruption dito. Hindi kagaya dito sa mundo, yung judgment ng tao tainted by blood. Ibig sabihin may corruption, may mga pang-aabuso, may mga maling mga desisyon na ginagawa yung mga tao because of pwedeng bribery, pwedeng sa Diyos po walang ganun eh. Kung ano yung kasalanan mo, mayaman ka man, malaki, maliit, ano pa man status mo, lahat kayo sa Diyos, lahat tayo pagharap sa Diyos pantay-pantay. At hindi kagaya dito sa hukuman dito sa mundo. Minsan pag mayaman ka, malaking tao ka, may impluwensya ka, minsan nalulusutan mo yung batas. Pero sa hukuman ng Diyos, yung Great White Throne Judgment, walang makakalusot doon. At ang nakaupo doon ay ang ating Panginoong Hesukristo. Then I saw a great white throne and him who was seated on it. And then verse 12 sabi dito, and I saw the dead, great and small, standing before the throne. Mga dakila, mga hamak, pantay-pantay na humaharap sa Panginoong Hesukristo. Isa pong nakakatakot na pinaka nakakatakot na pwedeng mangyari sa isang tao ay yung namuhay ka ng puro kasamaan ang ginawa mo sa mundo. Tapos haharap ka doon sa trono, sa Great White Throne Judgment ng ating Panginoong Hesukristo. Yan yung pinaka nakakatakot na pwedeng mangyari sa atin. Kaya nga po, hanggat may pagkakataon, yung mga tao dapat sumunod na sa Panginoong Hesukristo, magpasakop sa Kanya, gumawa ng mabuti. Yan po ang mensahe natin sa
bansang Pilipinas. Mensahe natin sa mga politiko na magpakatino, magpakabuti. Kasi pwede kang magpakasasa sa yaman at korupsyon, pero someday haharap ka doon sa judgment seat of the Lord Jesus Christ. Pwedeng tumatawa ka ngayon, hayahayang buhay mo, ang ganda-ganda ng yung lifestyle mo dahil sa korupsyon. Pero someday, hindi ka makakatawa sa harapan ng judgment seat ng ating Panginoong Jesucristo. Mensahe po natin yan sa lahat ng leaders ng bansa, sa mga business people, sa mga educators, sa mga social media influencers, no? Sa lahat ng tao dito sa Pilipinas, yan po ang mensahe natin, na someday lahat tayo harap sa judgment seat of the Lord Jesus Christ at wala pong makakalusot sa Kanya. Walang korupsyon, hindi mo pwedeng suhulan ng Diyos. Pangalawa po, judgment is based on the book of works. Yung book of works po na yan, sinulat ko lang po, book of works. Kasi sabi rito, tayo ay hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Ibig sabihin sa imagery na pinapakita dito sa Revelation chapter 20, maraming mga aklat. Napansin niyo po, hindi lang dalawa kundi marami. Sabi dito, and books were opened. At binuksan ang mga aklat. Tingin ko po yung mga aklat po na yan, pareho po dito sa mga aklat na nakasulat dito sa huling part ng verse natin, no? Na listahan ng mga ginawa ng tao. Ibig sabihin, lahat ng ginawa natin, mabuti man o masama, recorded sa mga aklat. At yung judgment ng Diyos ay nakabase sa ginawa natin. Napakatindi, no? Yung judgment ng Diyos ay nakabase sa ginawa natin. Kaya mga kapatid, nagsisilbi itong warning sa atin. Dalawang bagay na warning and encouragement. Una, warning. Warning kasi lahat ng gagawin mong masama, nakasulat yan sa mga aklat ng mga ginawa natin. Yung listahan ng ginawa natin. Books of works. Pag meron kang sinigawan, sinabihan ng masama, diniscourage, minatamata, you look down on others. Pag meron kang ginawa ng mali sa pamamagitan ng iyong mga kamay, inagrabyado, tinapakan, lahat ng yan recorded. Warning po kaya warning ito na wala tayong gagawin sa mundong ito na hindi nakasulat sa Book of Works. So, it's a warning, at the same time, it's an encouragement. Encouragement kasi lahat pala ng gagawin mong mabuti, recorded din. Kaya merong reward for the believers. Lahat ng gagawin mong mabuti sa kapwa mo, pag-ibig na ipapakita mo sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga churchmates, sa mga tao, sa paligid mo, lahat yan recorded. Lahat ng gagawin mong kabutihan, recorded. So it's a warning, at the same time, it's an encouragement. Point number 3. Salvation is based on the book of life. So dito po maraming mga aklat. Yung isa, yun yung books, no? Books of work. Then meron ditong libro na isa lang. Then another book, special book po ito, was opened, which is the book of life. So merong book of life, and I believe ito yung listahan ng mga niligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Yung kaligtasan natin is based on the book of life. Pag nakasulat ka sa book of life, yung iyong pangalan sa book of life, you are saved. Sa judgment day, ikaw ay absuelto. Ang tatanggapin mo, reward. Paano natin makakamtan? Paano tayo maililista sa book of life? Sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, matatanggap natin ang biyaya ng kaligtasan. Huwag po tayong malilito, no? Judgment is based on the books of works, pero yung salvation, yung kaligtasan, it is based on the book of life. Hindi ka maliligtas sa sarili mong mga gawa o sa kabutihan mo. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. At kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ikaw din ay tumanggap ng biyaya ng kaligtasan at ang iyong pangalan ay maisusulat sa Book of Life. Now, paano po natin ito i-apply mga kapatid? 3 simpleng application po. Number 1, know your priorities.
Napakadami nating ginagawa dito sa mundo. Sobrang busy tayo sa maraming bagay. Sobrang nauubos yung oras natin sa social media, sa pag-scroll, doom scrolling. Ang dami nating mga activities na ginagawa natin just to entertain ourselves to death. Na nauubos pala yung oras natin hanggang sa mamatay tayo. Yung bulk of time natin, ginastos natin, inubos natin sa mga walang kwentang bagay. Sa mga kapatid, know your priorities. Ano ba yung prioridad mo? Yun yung gawin mo. Pag binigyan ka ng Diyos ng pamilya, family is your priority. Ikaw ay estudyante, studies is your priority. Kapag ikaw ay nagtatrabaho, let's say sa IT, your work is your priority. Sa bawat pinaglalagyan sa atin ng Diyos na areas of life, no? In every area of life, meron kang priority. Kailangan gawin mo yung pinapagawa ng Diyos. Kung ikaw ay nasa church, focus on your church work. Kung ikaw ay nasa politics, focus on that. Kung ikaw ay pag-uwi mo sa bahay, nasa harap mo pamilya mo, sila yung priority mo. Huwag nating pinagpapalit-palit. Minsan kasi nasa bahay na tayo, ang isip natin nandun pa rin sa work. Teka, binigyan ka ng Diyos ng pamilya. You focus on your kids, you focus on your family. And number 2 po, live according to your calling. Kasi po, again, kung ikaw ay nanay, no? Madalas nasa bahay ka, hindi ka nagtatrabaho, let's say, sa bahay lang talaga yung... Tandaan mo, kung yan ang calling mo sa Panginoon, yan din ang pananagutan mo sa Panginoon sa Judgment Day. Hindi ka hahanapan ng Panginoon ng hindi ibinigay sa iyo. Hindi ka papanagutin ng Diyos ng mga bagay na hindi ipinagkaloob sa iyo. Kung binigyan ka ng pamilya, binigyan ka ng mga anak, kung ilan yung anak mo, yun yung pananagutan mo sa Diyos. Kung ilan yung inalagaan mo o hindi mo inalagaan, yun ang pananagutan mo sa Diyos. Kung ikaw ay negosyante, kung anong business ang binigay sa iyo ng Diyos, yan ang pananagutan mo. So, live according to your calling. Saan ka ba tinawag ng Diyos? Kung ikaw ay tinawag ng Diyos maging pastor, preacher, mangangaral, teacher, pananagutan mo yun sa Panginoon. Now, ang problema, maraming tao nagtatrabaho lang o ginagawa nila yung mga bagay na hindi nila gusto o hindi nila panawagan. They are in the wrong place, nasa maling lugar. Kaya mga kapatid, kung ikaw nasa maling lugar, feeling mo talaga mali, nandito ka lang sa lugar mo dahil sa pera kasi kailangan mong kumita, pag-isipan mo mabuti, maybe you're not living according to your calling. So, live according to your calling. And number 3, very important mga kapatid, prepare your whole family for the day of judgment. Wag mo nang tingnan yung pamilya mo the way you look at them before. Magkaroon tayo ng fresh eyes. Tingnan natin yung pamilya natin, yung mga anak natin, mga kapatid natin, magulang natin, na someday haharap yan sa trono ng ating, sa Great White Throne Judgment. Haharap yan sa Panginoong Jesucristo. Anong sasabihin yan? Anong ipagsusulit yan? Anong magiging reaction yan? Manginginig ba sa takot yan? Pag humarap sa Panginoong Jesucristo? O isa na yan sa mga taong tumanggap ng biyaya ng kaligtasan? Tingnan natin sila with fresh eyes na ito yung mga tao na haharap sa Judgment Day. Ako bilang magulang, tinitingnan ko yung anak ko na haharap sa Judgment Day. Kailangan to ma-disciple. Kailangan maituwid yung landas ng aking mga anak. Kailangan ko silang ma-disciple at may lapit sa Panginoong Jesucristo. Look at them with fresh eyes. Na i-prepare mo na sila hanggang ngayon pa lang, no? Ihanda mo na sila na someday harap sila kay Jesus Christ. Kailangan mapalapit na sila kay Jesus ngayon. Kailangan nagagawa nila yung pinapagawa ng Panginoong Jesucristo ngayon. So prepare your whole family for the Great White Throne Judgment. Yung judgment na yan, that's inevitable. Hindi mo pwedeng iwasan, hindi mo pwedeng i-postpone. And the right time to prepare is now. So prepare your whole family now. Now, para po sa ating discussion, how does knowing about the Great White Throne Judgment affect the urgency of sharing the gospel today? Pag-usapan po natin to sa ating mga discussion groups. At tayo po yung manalangin. Holy and just God, thank you for reminding me of what truly matters. I praise you because you are righteous and all your judgments are true. Help me not to live carelessly or forget that a day of reckoning is coming.
Thank you that in Christ I do not face condemnation. Let this truth move me to share the gospel with urgency, love, and boldness. Keep my heart sensitive to eternity. Use my life to help others find their names written in the book of life. Keep me faithful until the day I stand before you. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito, si Sister Maria Cecilia. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion na ito, ipaalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.